Ako na rin itong ipinakita sa inyo na sabi ko nga, nag-iisa lang po ako sa bahay. Ito yung higaan ko. Yan. Ito yung bahay namin. So, yung kuya ko, minsan lang umuwi dito. And shoutout nga pala kay Sir Marvin. So, Sir Marvin, hindi ko siya mention dito sa ating video. And i-content natin siya today. Wait lang. So, yan. Ang sabi kasi ni Sir Marvin sa akin, which is, tumigil na daw ako. Tumigil na daw ako sa aking pagdadialysis, which is gano'n naman daw yung pakahantungan, is kamatayan din naman. So sabi ko naman, kung gano'n talaga yung kahantungan, wala tayong magagawa doon, nakaplano yan. Which is talaga yun yung destination natin. Kahit sabihin mong hindi ka nagdadialysis, kahit wala kang sakit, destination mo yung muling hukay. Hindi walang makakapagpigil dyan, walang makakapag-reverse yan. Kaya ngayon, sabi ko nga, ba't ako susuko kung merong mas matanda sa akin na si nanay, si tatay, lumalaban. Kung merong mas bata pa sa akin na yan si Tutoy, yan si Nena, lumalaban. So, ba't ako susuko, di ba? So, at saka ang sarap pa yung mabuhay, no? Ang sarap din magbigay ng inspiration sa iba na lumaban hanggat maaari. Kasi hindi pa naman katapusan ng mundo kapag nagda-dialysis ka eh. Nabago lang yung lifestyle mo. Pero hindi katapusan na kapag nagda-dialysis ka na, parang madudurog na yung mundo, parang wasak na, hindi. Kumbaga, ano yan, second life, tawag dito, pangalawang buhay, pangalawang aral na alam mo na kung paano mo iingatan ulit yung sarili mo. Pero sabi ko nga, wala nang reverse yung kidney, pag sira na. Ganun lang. Ako hanggat, idol Marvin na yan ha. Hanggat may pag-asa, hanggat may hininga, laban lang. Ang sarap pa ng paghinga ko, di ba? Laban lang. Tawag ito, napaka-bless ko ngayon kasi compare sa iba na napaka-exposed talaga ng sakit, napaka-luba na binibigyan na talaga o tinataningan na ng doktor. Just kami, binigyan pa kami ng pangalawang lifespan. So yun, laban lang, wala namang ano doon. Ngayon, kung ikaw gusto mo na sumuko yung kapwa mo dialysis, alam mo kapwa dialysis ka rin eh. So pagod ka lang sa buhay mo kaya ka nakakapagsabi ng ganyan. Pagod ka lang, stress ka lang, mas naiintindihan kita, baka may pagtaas ng creatinine o stress ka dahil siguro nagiging pabigat ka sa family mo, siguro maraming lumala yung mahal mo sa buhay. Naiintindihan ko yan, hindi ka na ibabash, kaya nga hindi ko na inilagay yung apelyido mo dito eh, hindi na kita minention. Minsan nakakapagsabi rin ako ng masama sa kapwa ko dialysis, pero mga ilang araw, ilang oras humingi rin ako ng pasensya kasi minsan talaga hindi mo masasabing okay ka lang, hindi mo masasabing may enjoy mo yung dialysis, hindi mo masasabing laban lang. And darating sa point na minsan napapagod tayo, tao lang tayo eh, nakakaramdam tayo ng pagod, lalo na siguro kung sabi ko nga, kung wala kang magulang tulad ko, wala akong magulang, tatlo lang kayo magkakapatid, tapos siwalay pa ako sa asawa, diba? Mas mahirap yung sitwasyon ko ngayon kasi simula nag-start ako sa dialysis hanggang ngayon, diba? Napaka-normal na lang sa akin yung mga pinagdadaanan kong problema, which is napakabigat, pero sabi ko nga, napaka-bless ko pa rin at daytime na may lifespan pa nga, binigyan pa tayo ng pangalawang buhay. So laban lang Sir Marvin, hindi kita ibabash yan. Talagang medyo nakakatampo lang din yung sinabi mo sa akin na sumuko na lang, pero alam ko naman na dialysis patient ka, ramdam ko rin yung pinagdadaanan mo, alam kong pagod ka, kaya nasabi mo lang yan. Ayan, God bless sa'yo.